sa manggagawa ako. Kasama ko yung mga ministro. Punta kami sa mga bundok, balubundukin doon, magsamba, kasama ko sa mga aksyon. Kasi bata pa ko noon, kadiwa sa mga aksyon. Di kalipag, punta mo doon, surrender mo agad ito. Dahil tatanggapin ka para mag-regular ka. Ibig sabihin, dahil lumipat ka sa Bohol. Lumipat ka sa Bohol. Membro ka na rin dito sa Bohol. So, pinadala yung membership. So, yun po ang patunay na hindi ka tiwalag. Yan. Pero hindi ko binigay sa kanila dahil sa nag-decide ka na. Ako lang, hindi ko gusto ang tripping nila. Yung kapatid kong Jaconesa sa Maynila, na binigyan ng ilang araw ng doktor dahil sa may cancer. Ano yun? Jaconesa yun, marami yung nagawa sa sulod ng iglesia. Gusto lang niya, bago siya mamatay, gusto lang niya makausap si Kairan yung Manalo. Ako ang pumasok at nakikiusap sa kanila. Si Benjamin Santiago, yung right hand niya, yung alam ko, buhay pa ba yun yun? Ayaw na ayaw eh. Busy. Hindi naman busy. Ito ay may tungkulin sa INC, na interview ni Father Darwin, no? Na bakit ba ang dahilan? Ang mama niya ay mataas din ang tungkulin bilang diakonisa. Kapatid niya, diakonisa. Di siya tiwalag. No? Di siya tiwalag. And then, kung maalala ninyo, yung isa din na nagpahayag sa handog na INC na nauna nating pinakita kanina. Hindi pa po nakakaalam. Ako po ay mula sa Iglesia ni Cristo or INC. Isa po akong handog doon. At ngayon, isa na po akong ganap na Katoliko. Ang nagkomento, mga tiwalag daw ito. Hindi sila tiwalag, mga kapatid. Kundi binuksan talaga nila ang isipan, pinag-aralan nila, at ngayon, yumakap sila sa simbahang Katoliko. Samahan niyo ako. Kasi pangalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay. Na-interview ni Father Darwin yung mataas ang tungkulin sa Cebu pa. Pero lumipat na sa Bohol. Sa paglipat niya sa Bohol, pinadala umano yung palatandaan na isuko doon sa lokal ng Bohol para sa kanyang paglipat mula sa Cebu. Pero di niya ibinigay na. Bakit di niya ibinigay? Dahil wala na siyang balak na mag-INC. No? At nabuksan ang kanyang isipan, kaya yon ang dahilan kung bakit yumakap sa simbahang Katoliko. At bago natin payag ninyo, pakinggan muna natin Factbusters sa pagsagot sa mga pang-chap-chap ng INC. Narinig po ninyo mga kaibigan sa aklat na binasa natin. Ang kauna-unahan ng wikang panahon na ang Panginoon Kristo ay Diniyos. Pansinin po ninyo, pasimula ng ikalawang siglo. Yang panahong yan, mga kaibigan, ay tapos nang maisulat ang bagong tipan. Sino ho ang may kinalaman dyan sa paniniwalang yan? Ang sabi rito, makikita ang wika sa mga sulat ni Ignacio. A few moments later. Mga kaibigan, ayon po sa Aklat Katoliko, ang kauna-unahang panahon na nalalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diniyos ay sa pasimula na po ng ikalawang siglo or 2nd century. Sa makatwid, pansinin po ninyo mga kababayan na ang bagong tipan po ay naisulat na sa panahong yan. Sino po ang unang nagturo nito ayon po sa nasabing aklat? Isang nagngangalang Ignacio, isang obispo sa Iglesia Katolika Romana.
hindi po isang apostol. Ayon po sa tradisyon ng Iglesia Katolika, anong panahon ginawa ni Ignacio ang kanyang mga sulat na doon ay kinilala niyang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Pansinin po ninyo mga kaibigan, sa panahong yan po ay matagal nang patay ang mga apostol. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Lucas 16:10. Ganito po ang ating mababasa. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Dito po sa ating nabasa, kung merong kahit na maliit na mali, at talagang halatang nandaya sila sa maliit na bagay na yun, talagang meron silang kapasidad na mandaya rin sa malaking bagay, mga kapatid. Kung pagbabatayan ang banal na kasulatan, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tunay na tao at wala naman tayong tutol doon. Katunayan, isa sa mga halimbawa nito ay nasa Juan 8:40. Nakikita nyo sa screen. Ngunit, alam naman natin na hindi direktang sinabi ni Kristo na siya ay tunay na Diyos. Kahit na may mga salin nga ng Biblia na nagsasabi na sinasabi po ni Kristo talaga na siya ay tunay na Diyos. Kagaya nitong nasa Juan 8:24 na nakikita nyo sa inyong mga screen na siya daw ay tunay na Diyos. Kahit ganun pa man, ano ba ang sinabi ng mga ministro ni Manalo tungkol po sa bagay na ito? Ito, panoorin natin. Natupad kaya ang ibinabalang ito ng mga apostol na may mga taong nadaya at napapaniwala ng aral na iba sa ipinangaral ng mga apostol? Halimbawa, may mga taong sa halip na paniwalaan kung ano nakasulat sa Biblia, ang pinaniwalaan nila yung inimbento lang na doktrina. Mga kaibigan, para hindi kami maparatangan, meron kaming dalang isang aklat. Ang babasahin namin ay aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang Systematic Theology. Ang sumulat nito ay si Louis Berkhoff sa page 305. Idiliwat na sa ating wika. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay diniyos ay pagkatapos ng panahon ng mga manunulat ng bagong tipan, na ito ay makikita sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng ika-2 siglo. Narinig po ninyo mga kaibigan sa aklat na binasa natin, ang kauna-unahan ng wikang panahon na ang Panginoon Jesucristo ay diniyos, pansinin po ninyo, pasimula ng ika-2 siglo. Yang panahong yan, mga kaibigan, ay tapos nang maisulat ang bagong tipan. Sino ho ang may kinalaman dyan sa paniniwalang yan? Ang sabi rito, makikita ang wika sa mga sulat ni Ignacio. Ayan po, napanood po natin si Victor Sandoval sa kanyang programang Ang Pagbubunyag. At ayon po sa kanya, noong ika-2 siglo na daw, ginawang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo at nagbasa po siya ng aklat, yung Systematic Theology ni Louis Berkhoff sa page 305. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Alam niyo ba mga kababayan? Yung isang ministro pa nga, pinakita pa nga niya yung aklat itong Systematic Theology na ayon daw kay Victor Sandoval, galing daw kay Louis Berkhoff sa page 305. O eto, panoorin natin si Dan Omar Leibag, mga kapatid. Alamin po natin mga kaibigan, kailan po kaya ang panahong ang Panginoong Jesucristo ay diniyos? At iyan nga po kaya ang paniniwala ng mga unang Kristiyano? Kailan po naging alituntunin ng pananampalataya
sa Iglesia Katolika Romana ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ukol sa pagkakabuo ng aral na si Kristo ay Diyos. Ang aklat na pinamagatang Systematic Theology ni Louis Berkhof, sa pahina 305 ay sinasabi ang ganito. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay Dinyos ay pagkatapos ng panahon ng mga manunulat ng Bagong Tipan, na ito ay makikita sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng ika-2 siglo. Mga kaibigan, ayon po sa Aklat Katoliko, ang kauna-unahang panahon na nalalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay Dinyos ay sa pasimula na po ng ika-2 siglo or 2nd century. Sa makatwid, pansinin po ninyo mga kababayan na ang Bagong Tipan po ay naisulat na sa panahong yan. Sino po ang unang nagturo nito ayon po sa nasabing aklat? Isang nagngangalang Ignacio, isang obispo sa Iglesia Katolika Romana, hindi po isang apostol. Ayon po sa tradisyon ng Iglesia Katolika, anong panahon ginawa ni Ignacio ang kanyang mga sulat na doon ay kinilala niyang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Pansinin po ninyo mga kaibigan, sa panahong yan po ay matagal nang patay ang mga apostol. Ayan, nakikita ninyo mga kapatid, ayon po kay Dan Omar Leibaga, noong ika-2 siglo na rin daw ginawang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo base sa kanyang binasang quotation. Nakikita nyo po sa screen. At grabe, ipinakita pa talaga yung cover ng aklat. Ayan, nakikita nyo. Grabe talaga. Ayan, Systematic Theology by L. Berkhof. Aba, grabe naman ito. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Susuriin natin yan. Ngayon, yung kanyang ipinakitang aklat, ayan di pa lagay-lagay pa ng cover itong INC TV. Ayan grabe yun talaga yung aklat mga kababayan. Ngayon, hinanap po natin yung actual copy ng aklat. Ayan ayan So, yan po yung actual copy na meron tayo dito mga kapatid. Yan po yung actual copy ng aklat mga kababayan. At ulitin natin, sa nasabing aklat na ito, mababasa daw sa page 305. Kaya, pinuntahan natin yung page 305. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yan page 305 po yan. So, tutulungan nyo po akong hanapin ang nasabing quotation na ito. Sige nga, hanapin nga natin. Try nga natin. Sige, sa taas muna. Okay, ibababa na natin. Ayan. Parang wala naman ata dito. Sige, ibaba pa natin. Ay, wala pa rin mga kapatid. At, wala. Ulitin natin. Yung binasa natin, parehang-pareha po. Ito po nga 4th Revised and Enlarged Edition. Yan pa. So, parehang-pareha talaga. Ang ending. Wala naman dito yung quotation na kanyang binasa, mga kababayan. Sa katunayan, doon nga sa isang website na tinatawag na Internet Archive, napag-alaman natin na hindi talaga mababasa sa nasabing aklat yung quotation na kanilang binasa. Nako naman, manloloko talaga. Uulitin natin ang sabi ng Biblia, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Nako naman, grabe naman ito. Isa itong halimbawa ng malaking pandaraya, mga kababayan. Actually, mga kababayan, itong nasabing quotation na ito na mababasa daw sa aklat ni Louis Berkhof ay naitampok na po natin sa ating programa. Ngunit yung video na yun, mga kababayan, pilit nilang inire-report dahil nasasaktan sila. Grabe talaga, yung video natin ay binigyan ng copyright strike ng Iglesia ni Cristo ni Manalo noong July 7, 2024. At dahil dito, sa video natin na ito, na actually, yung mali nila, long recap lang, yung kanilang binigyan ng copyright strike. Alam nyo naman, meron pong original video talaga na ating unang ipinalabas. Mabuti na lang, hindi po nila nilagyan ng copyright strike. Iyon. Kaya, nako, kawawa talaga dahil nasaktan siguro sila kasi totoo yung ating sinasabi.
gusto nilang ipadelete ang nasabing video na yon. Pero tandaan natin, wala pong kasinungalingan na hindi po nabubunyag sa ating programa. Nako naman. Ngayon, ang tanong, base ba sa aklat na kanyang ginamit? Aral ba ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos? Puntahan natin yung aklat. Ayan, yung actual copy. Ito, yung aklat ni Louis Berkhof. Yung Systematic Theology, yung ating babasahin, page 316. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat natin sa Tagalog. Mga patunay ng kasulatan para sa pagka-Diyos ni Kristo. Dahil sa laganap na pagtanggi sa pagka-Diyos ni Kristo, napakahalagang malaman ang patunay sa Biblia tungkol dito. Ang patunay ay napakarami na kahit na ang mga naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos na walang pagkakamali, ay hindi nagdududa. Maliwanag po. Ibig sabihin, marami palang patunay sa Biblia na nagsasabing si Kristo ay tunay na Diyos. At ano po ba itong mga talatang ito? O itutuloy natin ang basa. Sa mga isinulat ni Juan at Pablo, na pag-alamang imposibleng tanggihan na kapwa itinuturo ni Juan at Pablo ang pagka-Diyos ni Kristo. At ayan, tagtad ng talata. Nakikita nyo sa screen, ang dami, Grabe naman, ito pala yung mga patunay. Nako, Ibig sabihin, mula po sa tagtad na mga talata na binabanggit sa Biblia, ang mga apostol at mga unang Kristiyano ay naniniwala talaga na si Kristo ay tunay na Diyos base sa binasehang aklat ni Dan Omar Leibag. Mga kababayan, nako, At mula sa aklat na ito, mga kababayan, alam na mga apostol na si Kristo ay tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng dalawang ministrong ito, busted! Yan, mga mali! Nako, pandaraya at its finest na naman, tanong, saan ba napulot ng mga ministro ni Manalo ang nasabing quotation na ito? Alam naman natin, hindi pala galing yon sa aklat na Systematic Theology ni Louis Berkhof. Saan ba galing yon, mga kababayan? Napag-alaman natin sa iba't ibang mga website, kagaya nitong sa INC Faith Defenders, galing pala ito sa ibang aklat. Ulitin natin, galing sa ibang aklat ito, nako naman, yung aklat na Systematic Theology ni Augustus Strong. Doon pala galing yon. Grabe naman. Klarong-klaro. Ibig sabihin, hindi pala sulat ni Louis Berkhof ang aklat na dapat nilang basahin. Ako naman. Pandaraya talaga at its finest. Ngayon, hinanap natin ang aklat na pag-alaman talaga natin na magkaiba po. Ibang aklat itong Systematic Theology ni Louis Berkhof at sa aklat na Systematic Theology ni Augustus Hopkins Strong. Nako naman, magkaiba pala ito. Ngayon, sige. So, susuriin natin ngayon para mapatunayan sa inyo na ibang aklat pala dapat. Ito, papakita natin. Ito yung Systematic Theology ni Augustus Hopkins Strong sa page 305. Nakikita nyo po sa screen. Diba? So yung quotation na kanilang binasa, hindi pala galing yun kay Louis Berkhof sa aklat na Systematic Theology. Sa Systematic Theology na isinulat ni Augustus Hopkins Strong, mababasa ang quotation. At hindi po sa Systematic Theology na isinulat ni Louis Berkhof. Yan po, mga kapatid ng katotohanan. Base kasi sa quotation, mga kababayan, nagsimula daw itong pagtawag sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa simulain ng ikalawang siglo. Alam naman natin na hindi po direktang sinabi ni Kristo na siya ay tunay na Diyos. Kahit na may mga saling nga na nagpapakita na sinabi po ni Kristo na siya ay Diyos. Kaya nitong nasa Juan 8:24 ng salin na ito na nakikita nyo sa screen. Ngunit, bakit ganito ang sinabi ng aklat na ito, mga kababayan? Sige, babasahin natin muli ang aklat ni Augustus Hopkins Strong sa page 304
Ganito po ang sabi, ililiwat natin sa Tagalog. Kung sinabi man at aangkinin ito ni Jesus, hindi siya idadala kay Pilato, ngunit siya ay dadamputin ng mga Hudyo. Napakaliwanag po. Kasi nga, dito po sa isa sa mga batas sa panahon ng mga Hudyo na mababasa natin sa Taanith, chapter 2.1, verse 71a. Ito pong Jerusalem Talmud. Ganito po ang sabi. Rabbi Abahu said, if a man says to you, I am a God, he lies. Kaya nga nangyari itong nasa Juan 10:30 hanggang 33. Sa 30 kasi mababasa mo na sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa. At ano bang nangyari doon? E di dumampot po sila, yung mga Hudyo, ng mga bato upang babatuhin si Kristo. Kaya nga sa versikulo 32, nagtanong si Kristo, ang sabi niya, alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? O yan ang tanong ni Kristo. Kaya ang sagot ng mga Hudyo sa versikulo 33, ang ating mababasa, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya maliwanag mga kababayan, hindi po maging sang-ayon at lalabas si Kristo, hindi niya talaga tutuparin ang propesiya ng lumang tipan kapag sasabihin niya na siya ay tunay na Diyos ng direkta. Kaya ito po ang patunay, itong nabasa natin, Juan 10:30 hanggang 33, mga kababayan. Pero kung mapapansin ninyo, mula sa versikulo 33, alam naman talaga ng mga Hudyo na sinasabi ni Kristo na siya ay tunay na Diyos, mga kababayan. Kaya ngayong response sa mga Hudyo, papatuhin daw si Kristo kasi nagpapakunwari daw siyang Diyos. Kasi yun nga yung pinapahiwatig ni Kristo, mga kababayan. Kaya klarong-klaro, mga kababayan, na talagang si Kristo mismo ay nagpapahiwatig na siya ay tunay na Diyos, mga kababayan. Ano po ba ang masasabi niyo sa pandaraya ng mga ministro ni Manalo? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters! Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa Factbusters ni Kaburnok. Okay, dito na tayo sa interview ni Father Darwin kaugnay sa isang kaanib at manggagawa ng INC, mga kapatid, na yumakap sa simbahang Katoliko. Ano ba yun? Parang, at saka kung sakasakali mang may kasama kami mga babae, kahit hindi maganda, pinagtitipuan nila o bawalan siya. Bawal kami. Kasi hindi kami parang ditong bawal din kayo mag-asawa? Medyo man, hindi namin binabawalan. Yun lang sa amin, yung para sa atin, wala kaming panahon sa mga worldly movement in this world. Pakikisama sa iba. Kasi sabi nila, nasa kanila lang ang kuwan. At wala naman kung masabing masama sa mga movement nila. Kasamahan mo. O ng kasamahan ko. Ang gusto ko lang makita yung pakikisama lang ba sa kasakaling may mga kaibigan ko, magkapatid ko na kasama ko dyan. Ibig sabihin, para bang mga classmate ko. At saka problema sila, gusto ko makashare ako ng mga tulong din. At saka lalong-lalo na sa mga kaibigan ko, mga kasama ko diyan na hanggang ngayon nasa piling pa rin sila. So isang handog ka, bro? Handog ako. Yung mga kapatid ko, choir, yung mama ko, Jacqueline. Kaya para sa atin, kumpleto na sana. Pero diyan lang sa mga... handog talaga siya at hindi ito tiwalag, ha?
yung mga doktrina ang hindi makain sa akin, brother. So, isa ka bang matatag na membro sa iglesia? Sa iglesia? Oo, matatag ako. Kaya nga, nasa ko sa manggagawa ako. Kasama ko yung mga ministro. Punta kami sa mga bundok, magbundukin doon, magsamba, kasama ko sa mga aksyon. Kasi bata pa ko noon, kadiwa sa mga aksyon. Ano yung kadiwa? Yung kadiwa, Vice President sa kabataan sa Puro. Youth movement sa kanila. Ewan ko kung hanggang ngayon na pa ba. Ito yung masabi ko sa mga kaibigan ko dyan, lalo na sa ministro. Noong pumasok ako sa kolehiyo San Jose Recoletos, nung pumasok ko, pinawag ako sa yung ministro na, bakit pumasok ka dyan? Hindi mo ba alam na masama yun? Anong kasamaan? Pumasok ka sa hindi mo kalinya. Yung ministro na yun, parang ngayon, ayaw ko, patay na ba o hindi? Bakit ganyan? Bakit ganyan? No? Mag-isip. Pumasok ka sa hindi mo sa iyo. Parang kaya nga yung mga magulang ko sinabihan din niya. Kasi yung paaralan na yun sa demonyo raw, ayaw ko. Ganun. Iglesia Katolika. Iglesia Katolika may ari. Ganun ang ibig sabihin. Ganun ba ang pagtrata mo sa isang taong gustong magtagumpay sa sarili niya? Gusto sana ako mag-abogado noon. Attorney ka na yun. Oo. Pero dahil sa kanya, di ko ba, yunasap niya ang ambisyon ko. Dahil lang sa ganun, marami naman ko mga paralan. Bakit hindi ka pumunta? Bakit hindi? At saka sumbong ko, marami sumbong. Ganun na lang. Kaya, para sa akin, at saka yung araw-araw sa pagsimba namin, at saka magklase kami, walang iba, puro mga pandaot. Yung paglalait ng kapwa, wala. Walang pagmamahal? Walang pagmamahal. Kahit ngayon, kahit makinig ka sa radyo, ito'y hinahamon ko sila, yung mga nakikinig. Walang peace. Palaging nakikisawsaw sa mga hindi sa kanila. Ipag-away. They are going to make a struggle over there. Number one yun. Bakit ganyan? Kaya ako, maliit pa ako, Brad. Kasama ko yung mama ko. Nagtatanong ako, kasi may simbahan kami maliit dyan sa may Cebu dyan. Pagkatapos, malapit sa yung sapa dito, Brad. Sa river. Bahog-bahog. Paano na to? Paano pagsamba natin? Bahog. Huwag lang do. Walang lang. Kasi temporary lang to. Baka sa sunod bigyan na tayo ng Panginoon. At tiis lang. Yung base, yung sa nanay ko sabi niya, sa susunod, maganda na. Inaantay ko yung pagkataon na yun. Pero hindi naman nangyari. Oo, nangyari. Kaya, ito kaya ang sinasabi ng Panginoon na pag hindi, paano kayo paniwala, hindi naman kayo simbahan. Tumutupad sa sinabi ko. Ganun. Yun lang ang pinakasimple. Marami naman ako nagpakinggan kahit dyan lang sa mga radyo. Puro atake, lagi nilang inaatake ang simbahan Katoliko. Yun na lang, simbahan Katoliko. At saka, kaya napilitan ko ang mga kasamahan ko na magsusuri sila sa katotohanan. Hindi kung kayo magkaibigan, magkumpare, ayun na lang, kahit ako hindi sa ganun. Mahal ko ang kaluluwa ko. Hindi ko sana kahit magkaibigan kami. Yung nangyari sa Cebu, kitang-kita kong kasamahan ko. Kasi hindi mo sila nabigyan. Walang parabagang mga tulong ba? Galing ka mga gano'n sa pamamahala.
awa ko sa kanila. Awan ko, ulitawan ko, may trabaho naman ko. Kahit naman, pumunta ako sa Cebu, sakit ang nakita ko mga kaibigan ko mga suod na kasama diyan sa ganun. Pero Brother Manny, hindi ka ba tiniwalag sa kasamahang Iglesia ni Cristo? Alam mo, brother, yung pagpunta mo sa simbahan, pag pumunta ka na sa isang lugar, halimbawa sa Cebu, Leyte, ipadala yung yung membership mo. Oo, sabihan ka na. Automatically, pagpunta mo doon, surrender mo agad ito. Dahil tatanggapin ka para ma-regular ka. Ibig sabihin, dahil lumipat ka sa Bohol. Oo, lumipat ka sa Bohol. Mindro ka na rin dito sa Bohol. So, pinadala yung membership. So, yun po ang patunay na hindi ka tiwalag. Yan. Pero hindi ko binigay sa kanila dahil sa totoo lang, hindi ko gusto ang tripping nila. Kahit na marami akong mga ibang mga reliyon, pero ako naniniwala ng kamali rin sila. Nung nalaman ng mga ministro, bro, na lumipat ka sa Iglesia Katolika, ano ba ang kanilang ginagawa na paraan para meron bang... Alam ko, pero isabi ko lang sa iyo, Brad, yung mga ministro at saka yung akong nanay ko, magkasama yun. Yung nanay ko, ang isang diakonisa, yun ang nasa palaging nalagay sa itaas kasi siya ang nagtutulong sa mga ministro para magiging ministro. Malaki yung utos niya, marami. Ibig sabihin, tulong niya. Marami ang iba, nagiging yung sa Katoliko, nagiging bispo. Ganyan, promotion ba? Kaya yung nanay ko, Influensya. Oo. Lakas sa influensya. Pero noong nagkasala yung yung kapatid ko dahil sa alam mo naman, singer man kami, gandang tinig namin. Sampol po, sampol. Oo. Hindi ko kayang tanggapin. Kaya, ang nangyari, itiniwalag yung kapatid ko dahil sa singer. Iba naman yung singer noong panahon namin kaysa ngayon. Yung singer, mayroon naman pasayaw-sayaw, pag tindag-tindag, ganyan. Itiniwalag nila. Kasi hindi yan para sa Panginoon. Para puro Panginoon tayo dito. Parte yan eh. Para lumabas ang pira. May nagtanong dito, Brother Manny. Sige. Si Angelo Alcazarin, sabi niya, saang lokal ka daw galing? General Maxilong, Cebu, Sintro. Yan. Sintro talaga. Sintro. Hindi basta-basta na lokal. Sino ang head minister doon? Kasama ko rin. Sino? Nagiging Benjamin de las Villas. Yan. Paki-search mo Angelo Alcazarin? Hindi. Magtulis pala. Magtulis. Benjamin Magtulis. Hindi. Joaquin Magtulis. Patay na yun. Patay na. Sino yun si Benjamin? Si Benjamin Magtulis. Nagkasunod. Pero wala na. So, itong kapanahonan mo, sino yung head minister doon? Si Benjamin. Benjamin yun. So, Magtulis. Hindi, yung isa. Benjamin. Okay. At saka yung Magtulis, yun naman, nandoon naman ako. Hindi pa ko naglipat dito sa buong. Pero malaki pagpanahon, Brad. Ako lang, na po sa kanila ba? 1968. Para sa akin, Brad, ito ang nangyari, ang totoo nangyari sa buhay ko. Yung kapatid ko sa Manila at saka dito, mayroong mga pangyayari hindi na medyo masakitan ako kasi yung kapatid kong diakonesa sa Maynila na binigyan ng ilang araw ng doktor dahil sa may cancer. Ano yun? Diakonesa yun na, marami yung nagawa sa sulod ng iglesia. Gusto lang niya, bago siya mamatay, gusto lang niya makausap si Kairanyo Manalo. Ako ang pumasok at nakikiusap sa kanila. Si Benjamin Santiago, yung right hand niya, yung ayaw ko, buhay pa ba yun? Ayaw na ayaw eh.
busy. Hindi naman busy. Huwag naman sa administrasyon ganito, ganyan. Pero bakit naman? Sayang. Pero ito lang masabi ko sa inyo, Brad. Nakikiusap lang yung malapit na mamatay. Karoon ba kayo? Para mo kayong namatay agad yung kapatid ko. Pero ang isa sa mga tanong dito, ito yung medyo na hurt ako ba? Yung kapatid ko, dalawa yun, patay rin. In the service of that church, hindi naghingi ng pera. Anyway, yung kapatid ko naman isa, yung nasa hospital doon sa itong clinic, katong clinic diyan, medyo pumunta sila doon ng mga ministro. Ako mismo dahil nandun ako, hingi ng tulong, ako mismo naghanapan sila, nagtinulungan ko sila. Hindi lang ministro, kahit sila si day. Ano naman, di ba? Hindi mo suroy dito. Na-solicitation. Muhatag ko, tabangan kay dahil sa yung may-ari sa building, until mo natin. Yung natuhong sa kilala dito yan kasi yung mga Perez, yung asawa ni Engineer Perez, patay na rin na dito sa Basar. Yan sa Basar. Ano yan, ang asawa niya at saka ako pinsan. Yung sinasabi mong Perez, Iglesia ni Cristo yun. Parents ko? Hindi, yung Perez sinasabi mo na Katoliko. Katoliko yun. Dito yan. Katoliko. Alam nila yan. Pero sa amin, ako sinabihan ko si Mama, bakit ganito tayo ka-igpit? Bakit ganito? Ako, talaga kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka makaligtas sa mga pag-uusig, dahil sa sinabi ng Panginoon sa sanlibutan, may kahirapan kayo, usigin kayo, ganyan. Hindi naman po, pero hindi naman ganito na problema natin pagkatapos may na-involve dyan nga hindi naman matabang. Pero kung buhay ka pa, tabangan ka dahil sa iyong servisyo, ganun. Hindi naman nasa Panginoon pa naman. Diba? Hindi ko gusto naman ganun, Brad. Ako, simple lang ko. Kahit ganito kami. May mga antin man ako na nasa Cebu. May anak at yung kapatid ko, namatay rin iglesia. Sa unang asawa, may anak siyang pare. Hindi ko lang naalaman, pero buhay pa nasa Cebu. Sino ba ang nagkaabot ba kayo ni Brother Romel Parba? Kung kadibate natin? Oo. Kaabot kayo? Magkaabot kami. Pero, tingin siya sa akin, lalo na yung isa, ikaw ba? Sa inyo, sa iglesia? Sa iglesia, wala. Sa loob ng iglesia. Wala na yung abot. Iba naman, nag-eskwelahan bang college yan sa University of Visayas? Nag-eskwelahan lang ko. So, hindi na sa San Jose Recoleto? Hindi, kasi ayaw nila eh. Ayaw nila. Sabi niya, huwag kang mag-aral dyan kasi hindi para sa iyo yan. Maraming eskwelahan. Diyan ka sa private school. Ay, tahin mo. Lamin mo ito kay libre. Scholarship. Okay, sana kasi ang doktor to, sila yung gumasto. may kapatid yun siyang pare. Ang pare dyan, sa corporate. Okay, yun ang bahagi sa interview ni Father Darwin sa isang may tungkulin noon sa INC na yumakap sa simbahang Katoliko. Kanina, atin ding pinalabas sa channel ang kaugnay sa handog na INC na nagpabinyag sa simbahang Katoliko. To make his message known is our responsibility.
So here we are to pledge our lives to the Lord of the